Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo sa umagang ito. At sa pagtayo po natin, pwede ba natin palakpakan ang Panginoon sa umagang ito? Come on! Let's give our best clap of offering sa Panginoon. Yes, oh God, we bring you praise, Panginoon. We lift you up today, Panginoon. To you all the glory, Panginoon, all the honor, God. We will praise your name forevermore. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, we clap our hands to our God. Hey. Yes, Panginoon. Yes, oh God, we will lift you up, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah to you, Lord. Come on, we sing. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Come on, we sing. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Come on, we sing. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Hallelujah, Lord. We sing. In every season, your grace has been enough. Thank you, Jesus. And I'm believing. Come on. The best is yet to come. God, we believe. The cross before me, my hope on things above. Hallelujah. And in you, Jesus, the best is yet to come. Come on, if you believe it, say, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. We are hungry for you, God. Say, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. One more time. Come on, church. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never. God, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Hallelujah, Lord. Come on, we clap our hands to Him. Hallelujah, we're expectant, Panginoon, for more of you, O God. In your presence, oh God, there is freedom. There is more, Panginoon. Come on, we say, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and I won't stop now. Come on, you declare it. Say, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Yeah, yeah, yeah. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. One more time. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. Made me a promise and He won't stop now. Ooh. Come on, we clap our hands.
are possible. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. We say your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Come on, all together. Your presence, yes, oh Lord, is an open. Come now, Lord, so come now, Lord, like never before. Come on, church, we say your presence is an open door. We want you, Lord, like never. Not your presence, your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come on, one more time. We say, I know breakthrough's coming. By faith, I see a miracle, my God. And you won't stop now. Come on, church, say, I know. Yes, oh Lord, by faith, I see a miracle. Made me a promise that it won't stop now. One more time, we say, I know. Yes, oh Lord, by faith, miracle. Come on, for the last time. I know, Lord, say, I know. Yes, oh Lord. My God made me a promise that it won't stop now. Hallelujah, Lord. Come on, palapakan natin ang Panginoon. God, we believe in your promises, oh God. Hallelujah. We will praise your name, Panginoon. Come on, we clap our hands to Him. Come on, church. Hey. Yes, Panginoon, pupurihin ka namin, O Diyos. Tataas namin ang dakila mong pangalan, O God. Hallelujah. Hey. Come on, we sing it out. I'm praising the valley. I'm praised on the mountain. I'm praised when I'm sure. I'm praised when I'm doubting. Yes, oh Lord. I'm praised when I'm numbered. Praise when surrounded. Yes, oh God. 'Cause praise in the waters, my enemy's drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Praise the Lord, oh my soul. Come on, just declare it. Praise, praise the Lord. One more time, we should praise, praise, praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah, Panginoon. Come on, we clap our hands to Him. Thank you, God. We praise you, Lord. We say, I'll praise when I'm feeling. I'll praise when I don't. Yes, oh God. I'll praise 'cause I know you're still in control. Got me knowing. 'Cause praise is a weapon. It's more than a sound. Hallelujah. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, church, we proclaim. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Come on, praise the Lord, oh my soul. Come on, guys, you see it? Say praise. Praise the Lord, oh my soul. We should praise to God. Praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise. Praise
quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Come on, we clap our hands. Pwede ba natin taas ang ating kamay as you clap? Yes, Panginoon. Hallelujah, Lord. Come on, once again now, we declare our praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. Our praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. You say, praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. Say, praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody great. Come on, we say, praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. Come on, praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody. One more time, we say, praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated. Thank you, Jesus. Praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, we say, praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Come on, people of God, say praise. Praise the Lord. Yes, oh God, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. Come on for the last time. Say, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, church. We will praise your name. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. We will praise your name, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. We will praise your name, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sige, pwede po ba natin palakpakan pa ng, sige, yung pinakamalakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. You're worthy to be praised, Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, Panginoon, Lord, pinupuri ka namin, O Diyos. Itinataas namin pangalan mo sa aming mga buhay, O God. We speak your name, Panginoon. All of this are possible, Panginoon, Lord God, na dahil sa iyo, O Diyos. At God, sa umagang ito, Lord, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, Lord. We are grateful for what you have done for us, O God. Kaya, Lord, sa buhay namin, we speak your name, Panginoon. Ikaw ang aming buhay, O Diyos. Ikaw ang aming kagalingan, O God. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we just worship the Lord today? Pwede bang, in your own words, can we just worship the Lord sa umagang ito? Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. God, we glorify you, Lord. We worship you, God. Come on, kapatid. Open your lips sa Panginoon. Hallelujah. Let Him hear your praises. Let Him hear your worship today. Hallelujah, Lord. We speak of your name. You are glorious, my God. You are beautiful, my Lord. You are wonderful. We give you praise. We give you glory, my God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Yes, oh Lord. Oh God, oh God, we worship you. We worship you, Jesus. Oh Lord. Hallelujah.
So God, we speak of your name in this place. We speak of your name in our lives, Panginoon. Lord, hallelujah. Come on, church. Come on, church. Worship the Lord today. Lord, hallelujah. Hallelujah. God, Lord, tanggapin mo ang aming parangal sa iyo, Diyos. Tanggapin mo ang aming pasasalamat, Panginoon. Ang aming pagsamba, Panginoon. Lord, sa mabuti mong pangalan, sa dakila mong pangalan ng Diyos. Oh Lord, hallelujah. Hallelujah. Oh God, oh God, oh God. Thank you, Lord. People of God, worship the Lord today. Jesus, Jesus, Lord of all. God is who you are, God. You're the Lord of all. Hallelujah. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Thank you, Jesus. Come on, we sing. Oh, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah, Panginoon. Oh, I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Yes, God. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, everyone. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. Oh, I just want to speak the name of Jesus. Come on, church. Over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. One more time, we say, oh, I just want to speak the name of Jesus. Your name, Panginoon. Yes, oh God, hallelujah. To every soul held captive by, come on, we say, I speak Jesus. We sing it out. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like the fire. One more time. We say, your name is power. Yes, Lord. God, your name is life. Hallelujah, Lord. Break every stronghold.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, we sing it out, church. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah, Lord. Come on, we say, shout Jesus from the mountain. Come on, you declare. Yes, oh Lord, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Lord, your name we say, shout Jesus from. Yes, oh Lord. Come on, we say, Jesus in the darkness over every enemy. Your name, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah, Lord. We say, your name is power, your name is healing, your name is life. Lord God, your name break every storm. Come on, we say, yes, oh God, we're magnified. Jesus, your name is God. God, your name. Thank you, Lord, your name is life. You break every stronghold, break every storm. Yes, you are, God, be the shine. Yes, oh Lord, burn like a fire. Hallelujah. Come on, we worship our God today. Yes, oh Lord. Your name is power, oh God. Your name is healing. Your name is life to us. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, we worship our God. Worship the Lord today. God, you are everything to us. Yes, you are, Lord. Come on, all together now. We declare, say, shout Jesus from the mountain. Jesus is, yes, oh Lord. Jesus in the darkness. Oh God, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, you declare it, you declare it. We say, shout Jesus from the mountain. Yes, oh Lord, Jesus in the darkness, Lord. You trample the enemy. Yes, you are. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, one more time. We shout your name, Jesus. Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every. Your name, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Your name is power, your name is healing, your name. Come on, receive it today. God, your name, above every name, break every storm. Yes, oh God, Lord.
oh God. Thank you, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, with one voice, we sing to our God. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Come on, for the last time, we sing to our God. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, you are, my God. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, sa umagang ito, yes, Lord, your name is everything to us, Panginoon. Kaya, Lord, sa pangalan mo, kami tatawag, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming kagalingan, Panginoon. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, O Diyos. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, O Diyos, na meron kaming Panginoon, na meron kaming Diyos na walang katulad na katulad mo, O God. Salamat, Panginoon. Lord, aming ikaw pupurihin, Panginoon. Aming itataas, O Diyos, ang pangalan mo sa aming mga buhay, O God. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Yes, God. Lord, sige, God, sa umagang ito, patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon. Lord, sa iyong mga salita. Lord, ang pinapanalangin namin aming pastor, Panginoon, sige, God, gawin mo siyang mouthpiece mo, Panginoon, ng iyong mensahe sa amin, Panginoon, at sa amin, God. Yes, Lord. Ihanda namin aming mga puso, inihanda namin aming isipan, Panginoon. Lord, we allow you to speak, to move, Panginoon, and God, sige, Lord, kaya mong turuan mo kami, Panginoon, ng mga bagay na tama sa harapan mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. God, we love you. God, we honor you. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po pala. Magandang umaga. Pwede ba palakpakan natin pa minsan ang Panginoon? Wow. Sige po, sarap lang sambahin ng Diyos at nakita po tayo ng Panginoon that we are here to come and worship Him today. So, at sige, hayaan natin na si Lord hindi pa tapos sa atin. At I think may mga gustong sabihin si Lord pa sa atin sa umagang ito. Gusto kong basahin ang sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 15 hanggang 17. I think hanggang 18 ito, but sige, mamaya dugtong ko na lang yung verse 18. So, ang sabi po dito, pwede niyo po akong samahan sa ating pong pagbasa. Sabi po dito sa verse 15 ng Ephesians chapter 5, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Sige po, maganda itong ating pong pag-uusapan pa at nawa si Lord ay pagpalain niya itong kanyang mga salita at mabigyan niya pa tayo ng understanding dito patungkol sa sinasabi nitong ating text ng ating binasa. The title of my message for today is Running Out of Time. Ano to? Si Lord ay kasama to sa mga napag-usapan pa natin itong mga nakaraan. At eto, malimit ko itong nababanggit sa aking mga sermon. But today, I make this my title so that in the end, medyo mahaba-haba itong ating pong pag-usapan patungkol po dito. Running out of time.
Pwede mong tignan niyang katabi mo at sabi mo sa kanya, running out of time. Sige po, di ko alam ba't no pa pwedeng, hindi natin mapigilan ng oras. At ang pagkakataon ay halos paubos na. Ito po yung gustong sabihin sa atin ng Diyos sa umagang ito. That in the end ay mapalahanan tayo. At kung titignan natin, even yung design, yung picture ng aking pong sermon, dyan sa ating pong harapan, makikita mo, yung buhangin, yung etong orasan na to, hindi ito yung traditional what's that time, na hindi mo mapigilan yung buhangin, paubos na. And then makikita mo, halos wala nang laman. So, ito yung gusto ng Diyos nang makita natin sa ating mga buhay. When naisip ko lang ito, hindi ko alam sa mga experiences natin, yung naubusan ka ng oras. Naalala ko, hindi ko ito nasabi kanina, one time, nung nagpunta ako ng Singapore, umattend ako ng isang conference doon. Dumating ako sa punto na pauwi na kami at ang flight ng yung aeroplano is 7 a.m. So, at least kahit papaano, mga 5 dapat nandun na ako sa airport kasi para sa immigration. Naku po, nung magising ako, 7 na, sa bahay pa ako, ano gagawin ko ngayon? At nandun yung aeroplano, binayaran ko na yung ticket, pauwi na ako. Paano to ngayon? Hirap ng pakaramdam. Di mo alam anong gagawin mo, running out of time. Lahat ng paraan. Pinipigilan na ako ng iba, but sabi ko, try ko pa rin kasi baka pwede ko pang gawa ng paraan. At yun, hanap ka ng taxi, halos parahin mo lahat ng taxi. That in the end, pagdating mo doon, no more time. So, anong gagawin mo? At naalala ko, that time, yung ticket ko ay non-refundable. So, no more ticket. Kailangan mong bumili ng another ticket kasi hindi mo nagamit. So, may mga ganong pagkakataon. Hindi ko alam, experience din siguro ninyo yan. Hindi man sa aeroplano or sa bus man yan or hindi ko alam, but ito yung ganong pakiramdaman that in the end ay wala ka nang magagawa. So sige po, tignan natin ito pang ating pag-uusapan. Ito kasi yung sinasabi ni Apostle Pablo dito po sa text ng ating pong binasa. Friends, what are you going to do with the time you have left? Sa tingin mo, meron ka pa. Ako, inisip ko nga, teka muna, meron pa ako ilang minutes dito. 7 o'clock yung flight ko. I have 10 minutes pa that time, naisip ko. But yung airport, malayo pa ng konti. Magta-taxi pa ako. So, anong gagawin ko dito? So, lahat ng airport, lahat ng paraan, halos yung taxi, talagang sasabihin mo, apakan mo na yung gasolina mo. But that in the end, hindi ako nakaabot. But eto siguro yung ating gustong kausapin tayo ng Diyos dito. Kung meron ka pang bangako at kung meron ka pang nalalabing oras that alam mo yan, naintindihan mo to, sinasabi even sa title pa lang, na nandun ka, naintindihan mo na sinasabi sa iyo ng Diyos na kunti na lang ang oras mo. At ngayong matapos malaman mo that ito yung kunti na lang ang oras mo, what are you going to do with the time you have left? Magkukuya-kuya-kuya ka pa ba? Na yung katulad ng ako experience ko, hindi. Talagang halos yung hindi na escalator, maghagdanan ka na ng mabilisan. That hindi mo alam paano mo hanapin yung taxi, dala-dala mo yung bag mo, ito, kung paano. Anong gagawin mo? Nandun ka sa isang situation na sinasabi sa iyo ng Diyos, wala ka ng oras? Siguro siguro, ang iniisip ko, naging parang relax ba ako that time? Kasi bakit hindi mo pinagandaan yan? Alam mo, may flight ka ng 7.
Bakit hindi ka ba nag-alarm? Hindi ko alam, mayroon ka bang ginawa that in the end para iwasan niyang mga bagay na pwedeng nangyari sa'yo ngayon? That in the end, nagulantang ka lang, sabi mo, alas 7 na. Anong gagawin ko? Yung replano. Tapos ang iniisip mo, naku po, another ticket ito. O yung mga ganung bagay. So siguro ito din yun sa ating usapan sa umagang ito, na nagsasabi na wala nang oras, ano gagawin mo? So siguro, ang gusto ko pang sabihin dito, at ito gusto sabihin ng Diyos, that you have to reposition yourself. Kasi baka nga, yun na nga yun, hindi na pwede yung luma ng paraan that in the end, uulitin mo na naman ba yan? That in the end, ay mauubusan ka na naman ng oras sa another fight na meron ka, o schedule na meron ka, o appointment na meron ka, o opportunities na meron ka. Anong gagawin mo kung yung sa malimit na pagkakataon ay parang hindi mo binibigyan ng halaga yung oras at yung galawan na pwede mong gawin? Hindi ko alam kung sino kausap ko dito. Pwede ito yung pwede mong tignan yung future ng mga anak mo, yung future ng hindi ko na hanap buhay mo. Excuse me, medyo may ubo ako. But ito yun. I-reposition natin yung ating mga sarili dito. That in the end, if you don't, anong pwede? Reposition yourself, hindi mo to bigyan ng halaga at baliwalain mo na naman itong ganitong usapan. You can miss the best time of your life. Mamimiss mo na naman yung mga pagkakataon at yung another na naman na miss mo ang pagkakataon sa buhay. Again and again and again and again. So anong magiging dito? Anong magiging hope mo dito? Anong magiging parang future mo dito? Anong nakikita mong ganda at in the end kung hindi mo ayusin etong ganitong pagpapaalala pagkatapos ay wala tayong gagawin. Friends, the worst, yung pwedeng nawala sa buhay natin, hindi pera, hindi material ko anong nawala sa iyo. The worst is not money or anything. Ang nawala sa talagang malaking bagay sa buhay natin ay yung oras na pinalampas natin. It is not people getting away from you. Hindi tao na nawala sa iyo, hindi sino ang iniwang ka. It is time getting away from you. Ito yung trouble ngayon. Ito yung sinasabi ng title natin na kulang ka na sa oras. Kaya ito sabi ng Ephesians chapter 5, kung babasahin ko pong muli, sabi dito ni Apostle Paul, that be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Meron siyang pinatutungkol dito, making the most of every opportunity because the day are evil. Huwag mo nang sayangin yung pagkakataon. Kasi palala na ng palala ang sitwasyon, hindi ko alam. Palala na ng palala ang sitwasyon ng buhay mo, hindi ko alam. Palala na ng palala ang sitwasyon na nasa paligid mo, may kinalaman, may madadamay ka dyan whatsoever. But ang sinasabi ni Apostle Paul dito, stop that. Be very careful. Ito yung sinasabi niya. Then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish. Sa malimit na pagkakataon, yun na nga yun eh. Kaya tayo parang dumating sa punto na, ano ka na lang, nandun ka na because of that foolishness, sa mga bagay na hindi mo pinagandaan. At yung mga bagay na ginagawa mo, ay may walang kinalaman doon sa mga bagay na nais ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Walang preparation for that kasi ang mga bagay na inihanda mo ay walang kinalaman doon sa pagkatapos yung pasasalamatan mo ang Diyos.
Kasi hindi yun ang mga bagay na pinaghahandaan. But understand what the Lord's will is. That ito yung trouble that in the end, nawala tayo dun sa ganung klase that in the end, Lord, ano ba talaga yung will mo sa buhay ko? Doon ako magpo-focus. And do not get drunk on wine. On wine. That ang madami ay nailunod na ang sarili sa mga bagay sa mundo. That in the end, walang kinalaman dun sa will ng Diyos. Oo, sometimes akala mo tama yung ginagawa mo kasi hindi naman parang obvious na talagang sinya. That's in many times, ito yung mga ginagawa ng walang kinalaman ng Diyos, walang kinalaman yung will ng Diyos sa mga ginagawa so that in the end ay yun na yun, sinasabi ng Diyos that wala ka ng oras. Saan mo ginugugol yan? Saan mo dinadala yung oras mo? Nauubos na yung oras mo dyan. That dito sabi ni Apostle Paul that therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not do not get drunk on wine, which leads to this debauchery. Debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Lord, help us. Be filled with the Spirit. Friends, sige, tuloy-tuloy tayo. Ito'y sabi ni Apostle Paul. Paul gave advice on how to live in a world running out of time. Ito yun, tignan natin to baka dito ay alpas pa tayo. Nagbigay si Paul ng kanyang pagtuturo at yan natin na sa umagang ito na baka nga katulad ko nung parang lahat ng paraan gagawin mo para maabot mo yung oras but no more time. But today, sige tignan natin kasi baka naman, ito sinasabi ng Diyos, meron pang nalalaping oras, kaya pa. Ito na lang talaga yung pwede mong gawin at bigyan mo ng alaga. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul, that Paul gave us advice on how to live in a world running out of time. There are three important things that we need to consider. Kunti lang to, mabilisan lang ako sa aking, kanina sabi ko, ba't napunta rin ako nabinbin din ako, at ang dami kasi gustong sabihin sa Lord, ni Lord, itong points na ito. But, sige, tignan natin. Number one, realize that our time is short. Ito kasi kuminsan ang nakakalimutan ng maraming mga tao na para pang ang buhay yung parang unli. Ang oras ay parang unli, hindi po unli ang oras. Ang oras po ay limited, hindi po siya unli, hindi po unlimited. Ubus po yung oras. At dito, nagpaalala sa atin si Apostle Paul in verse 15, sabi niya, people who do not realize, these are fools. Napagkantaw itong mga tao nito na hindi niya naisip na ang oras ay hindi siya unli at ito ay nauubos. At yun na nga, dumating sa punto na hindi niya nasisipat that wala na siyang oras. Kung meron man, ay kapiraso na lang. But eto sabi niya, people who don't realize these are fools. Mga hindi ko alam, but ito yung sabi ng Bible, that in the end, kung dito ka na pupunta sa ganitong uri ng kategorya, ano ang ganda ng wala. Dahil ang kamangmangan ay walang dulo maganda, that in the end, distraction ang dulo pagkatapos. So tingnan natin ito kasi, sabi ko nga kanina, kung meron mang nawala sa atin, sa maraming mga tao, at yung pinakamahalaga o isa sa pinakamahalaga, hindi naman to yung mga bagay na nawala sa iyo, friends mo ba yan, tao ba yan, pera ba yan, matira, hindi yan. Ang totoo, ang pinaka nawala sa mahalaga sa buhay mo, yung oras mo na nasayang. Andyan ka ba? Sige, palapakanan mo na lang si Lord. Hallelujah. So, eto, kung titinan mo, mga kabataan, akala nila they are still young, but that in the end, sabi ko nga kanina, magugulat ka na lang, parang kailan ka lang 16 years old, 18 years old, that in the end, kung
Pag tinignan mo yung buhay mo dahil sa hindi ka nagbantay, bigla ka na lang nandun sa isang situation that hindi sabi mo, 40 na ako, 50 na ako, pero parang kailan lang akong 18. Yun na ang buhay ay napakabilis. That in the end, kung ikaw ay anak, isang araw, makikita mo, magulang ka na, meron ka ng mga anak, that in the end, sabi mo, muna, kailan lang akong teenager? Ngayon, may mga anak na ako. At yun na nga. At that in the end ay ma-realize mo na tumatanda ka na. At ang tanong ay, nagawa mo ba o na-maximize mo ba yung panahon na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ay naggamit mo ba siya ng maayos? So, nandiyan ka ba? So, minsan, kanina sabi ko nga sa mga experiences na yung mga medyo may edad na. At ito yung mga nadidinig mo sa mga usapan. Ang madami ayaw ito na-experience yung bibili ka sa tindahan, sa palengke, o sabi, biglang tatawagin kang tay. Mukhang tatay na ba ako? Di ba yung mga gano'n, lalo yung mga nasa in denial, na tas yung tatawag sa'yo ng tay, sa tingin mo parang mas matanda pa sa'yo. Tapos bandang ulit sabi mo, ganito na ba ako katanda? Kasi unaware ka na, nakikita ka na nila. Siguro yung iba, sabi ko nga, pwede magalit ka, pero yung iba naman kasi, ando yung respect lang nila pero wala kang magagawa, yun ang nakita sa'yo. But ang madami, hindi yan tanggap. Sabihin, tatay mo dyan, mas mukha ka pang tatay. Parang ganun, ano? Pero yun yung totoo na hindi mo mapigilan, kaya naninibago ka, dahil hindi ka unaware na, oo nga, pumuputi na buhok mo kaya. Sige, palagpakan mo na lang si Lord. That in the end ay, yun na nga yun. Yung mga bagay na mga nakalipas at pinalampas mo, now you see that in the end, wala na. So, in another chance, mamaya tignan natin. Siguro ang tanong ko ngayong umaga at hayaan natin na dito ay masagutin natin kung paano at least makita natin itong sermon na ito, hindi lang ito parang binibigay at hindi wala tayong response, wala tayong isasagot. Ay kung ito yung tanong sa umagang ito na anong gagawin mo? What are you going to do with the time you have left? Na sa tingin mo ay, dami ng oras at mukhang konti na lang yung pagkakataon, yung panahon na meron ako. Ano gagawin mo pa dyan? Ano pang gagawin mo dyan na patapos mo itong nadinig na parang andun ka na, maiiwanan ka na ng eroplano, meron 10 minutes. Anong gagawin mo? Magkukuya-kuyakoy ka pa rin ba? Last Sunday, nag-preach ako about running out of time. I mean, yung ano ba sabi doon? Run for your purpose, yung destiny mo, yung calling mo. Nasabi, do not walk, do not crawl, run. Kasi nga, dumating sa punto na hindi na pwedeng lakad dyan. Kasi andun ka sa situation that in the end ay may hinahabol ka. Lalakad-lakad ka pa rin ba talaga? Teka muna, di ba? Parang kukuya-kuyakoy ka pa rin ba at alam mo na wala ka ng oras o nabulaga ka that in the end ay andun ka sa situation na nagtitiman yung time na kailangan mong bilisan. Andyan ka pa ba? May kausap ba ako dito? Pwede mo bang palapakan si Lord? Ano gagawin mo? What are you going to do in this season that in the end, alam mo ba yun na, alam mo na meron kang parang gustong puntahan, may gagawin si Lord, but that in the end, na-realize mo na parang kulang na ako ng oras. Oo nga, alam ko, pwede pa akong may mga ganda pang bagay na pwedeng mangyari sa buhay ko, pero parang kulang na ako ng oras. Anong gagawin mo? Yun yung tanong. Yun yung tanong. Anong gagawin mo? Ito sabi ni David in Psalms 90 verse 12. Sabi niya, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Andun yung pagsusumamo ni David at Diyos, hayaan mong
turuan mo ako, turuan mo kami na maintindihan namin na yung aming taon, yung bilang ng aming buhay ay limited. In the end, ay ayaan mo na magamit namin to the max yung mga opportunity, yung mga araw na dumadaan sa amin ay magamit namin sa maayos ng pagpaplano. So ito yung dalangin ni David. Anong ibig pa niyang sabihin dito? That in the end, ito yung prayer that madami siyang pwedeng puntahan, that God, give me courage. Bigyan mo ako ng tapang dito, Lord. Kasi kung hindi, wala ako nito, baka ibibinbin ko ang mga bagay-bagay to make whatever changes I need to make. That in the end, Lord, meron bang mga babaguhin sa buhay ko na kailangan ko bang baguhin to, kailangan ko bang baguhin to, kailangan ko bang baguhin ang mga bagay na ito na para lang magkaroon yung kabuluhan, yung mga araw, Panginoon, na dumadaan sa akin. Kasi kung hindi ko babaguhin to, baka masasayang lang to mga araw na ito, na nandun ako sa aking prinsipyo that in the end ay natatapon yung mga araw na dumadaan sa buhay. Ito yun, yung Lord, tulungan mo ako na magiging matapang. May mga babaguhin ba dapat, Lord, na upang wag masayang itong mga panahon na lumilipas, na hindi ko na ito maibabalik, Diyos, dadaan na lang to sa buhay ko, na hindi ko na ito papayagan na masasayang na naman ba itong mga bagay na ito, itong mga oras na ito, itong mga araw na ito. Lord, give me the courage to make whatever changes I need to make. Pwede ba yun? Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? At that in the end ay tumutungo doon sa restructure. That in the end, sinasabi mo, Lord, restructure mo ako, Panginoon. Reorganize my life, Lord, kasi mukhang hindi sumasapat at tumatama yung takbo ng oras sa mga bagay ng galawan ko. Hindi tumutugma, naiiwan ako, Panginoon. Oh, grabe yan. Ay, paano nyo ako naiintindihan? Sabi ko, akin din yan, Lord. Naiiwan ako dyan, Lord. Naiiwan ako ng oras. Kaya that in the end, ito ako mabagal sa mga bagay-bagay. At lalo na doon sa may kinalaman, Panginoon, sa will mo, sa buhay ko. That in the end, ando yung prayer, David, that God, don't let me miss my tomorrow. Yun ay yung sons. Huwag kong ma-miss yung bukas ko, yung tomorrow ko, yung bukas ko, huwag kong ma-miss. That in the end, naintindihan niya that this is my moment and I am determined to live it. Nandun ako, Panginoon, gusto kong dalhin ang sarili ko doon. Sa moment na yon, doon sa plan mo sa buhay ko. So wag natin ito ng another delay kasi wala ng oras. Hindi ko alam ano sinasabi sa iyo ng Diyos. 1 year ago, 2 years ago, hindi ko alam, 6 months ago na, anak, gawin mo to, nasaan ka ngayon? And then, sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, no more time. No more time. Wala nang oras, ayusin mo na. Magkaroon ka na ng desire that in the end ay magkaroon ka ng manghihinayang na sana nandun ka na, sana nandiyan ka na, sana okay na yan, sana inayos na yan, sana andun ka na, na-enjoy mo na yung moment na yan kasi nasimulan mo na nung nakaraan. But hanggang ngayon ay ano yan? Andyan ka pa rin. Kaya nga sabi ko kanina, anong gagawin mo? Ngayon nadidinig mo na sinasabi sa'yo na wala nang oras, konti na lang. Ano pang gagawin mo dyan? Na konting nalalabing oras na yan sa buhay mo na may pinagagawa ang Diyos. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Kaya nga dito, ito yung sabi, si David dito may sabi nito in Psalms 118 verse 24. Sabi niya, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I mean, hindi lang naman to yung parang andun ka lang, nakikisaya sa araw na to. Hindi yung nandun si David na naintindihan niya that this is another opportunity
another day in my life that in the end, i-enjoy ko to, that in the end, sasabayan ko to. Wag ko tong palalampasin. Wag ko tong, hindi ko alam, wag ko tong payagan na ito ay matatapos, na that in the end ay wala itong magagawa sa akin. May nabasa ako patungkol dito sa verse na ito, habang inaaral ko to, nakita ko siya sa isang online, but kung alam niyo yung familiar kayo sa Gateway Bible, kasi doon ako kumukuha ng electronic Bible at nilalagay ko dyan sa, lalo na sa sermon. But natintin, itong verse na ito, yung may author na dinagdag niya yung explanation nitong yung verse natin, maging itong verse na ito, in Psalms 118, that in the end ay hindi ito yung pinatutungkol sa anong ganda ng araw. The beauty of the day is not that it is it is new dun sa araw, dun sa anong bago dun sa araw na yun. But ang sabi dun sa nagsulat, but that we are being made new. So eto si David, nandun yung kanyang kagalakan, hindi natutuwa siya dahil may bagong araw na dumadating sa buhay niya, but yung bagong pagbabago sa araw na yan na naganap sa buhay niya. Kaya that in the end, sabi niya, I will rejoice and be glad in it. Oh. The glory of the day is not that it marks a change, yun yung sabi niya, but that we are being changed. So meron ganun, yung sa bawat umaga ay dapat ay laging merong bago. Sayang kasi, bakit ba lumilipas yung araw at that in the end ay hindi mo na-enjoy yung pagbabago ng buhay? At eto si David, kaya niya ito nabanggit sa kanyang salmo, that sabi niya, excited siya, na sinasabi niya that this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Kasi alam niya, naiintindihan niya kung anong ibig sabihin nung araw na binigay sa kanya ng Diyos, merong pagbabago na magaganap sa kanyang buhay. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Oh God, thank you Lord. Friends, ito yung isang katotohanan na huwag nating ma-miss yung day. Huwag nating ma-miss yung araw. Huwag nating ma-miss na parang dumaan na lang. Pwede paggising mo sa umaga, nakita mo yung araw, yung bungad ng umaga. Sabi, yung ganda ng araw. Hindi yan. Ang i-enjoy mo, ay yung i-desire mo, at andun ka sa, expectant ka na may gagawin si Lord sa buhay ko sa araw na to. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, eto yun, na huwag mong ma-miss ang bawat araw, that every moment that God gives you, meron to, regalo to sa iyo ng Diyos. There is some benefit as you walk with God. Sa pagsunod natin sa Diyos, hindi ito yung ito yung isang katotohanan na sa bawat araw, sa pagsunod natin sa Diyos, ay merong benefit, may mga pagbabago na nagaganap sa buhay natin. And as you live and as you progress sa buhay. So, eto, kung titignan natin itong sermon, that in the end ay nagpaalala sa atin na yung aging, yung pagbabago ng katawan, ng itsura. That in the end, it helps us. It helps us. That in the end, upang ma-appreciate mo yung buhay ay, pwede? Hindi naman yung aging, hindi lang naman yan yung parang positive o negative lang eh. So that in the end, at least, na-appreciate mo si Lord. Lord, salamat Lord ha. Mahaba-haba na rin ang buhay ko, Lord. Sinustain mo ako. Lord, pwede mo siyang tignan ng ganyan. Lord, kahit nandito ako sa ganitong estado na ng edad, pero Lord, andito ka pa rin, Lord. That hindi ka pa tapos sa akin, Panginoon. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay ko. Oh, hindi ko alam kung ganun yung damdamin. Sige, palapakan mo na lang sa Lord.
At hindi ay na-realize mo na habang patapos na ang buhay, ay lalo mong na-appreciate si Lord. Kasi bakit? Ang buhay ay hindi pabagsak, hindi pababa, kundi ang buhay ay may progress. Na bawat araw mo ay may nangyayari, may magandang nangyayari, may increase. Kaya hindi, pag pinupuntahan mo si Lord at kinakausap mo siya, pinasasalamatan mo siya. Sige, palakpakan mo si Lord. Kayo po na mga nakikinig sa amin online, inyo din po ito. Ayan yun, enjoy nyo lang po yung amin pong service. This is our 10 a.m. service, but hindi lang to para sa amin. Ito ay intended din ito para sa inyo. Kasi si Lord ay pwede siyang mangusap, hindi lamang naman to dito sa 4 na sulok ng aming lugar, sa aming simbahan. But eto, binigyan tayo ng pagkakataon na matinig natin ito kung nasaan ka man ngayon, na si Lord ay may sinasabi sa iyo. Baka oo nga naman, at sa malimit na pagkakataon ay nasayang yung mga oras na ibigay sa iyo ng Diyos. But this time sinasabi sa iyo ng Panginoon, i-redeem mo itong mga bagay na ito sa buhay mo. Hallelujah. So tignan pa natin that tayaan natin na hindi ko alam kung ano pa yung saan parte at saan ka kinakausap ng Diyos sa umagang ito. I believe na si Lord ay nag-speak sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga kanina, ito trouble. Even Paul sinasabi niya, tinawag niyang foolish, mga fools. That in the end, ito mga tao na hindi nagbigay ng pagpapahalaga doon sa mga panahon na dumadaan sa kanilang mga buhay at hindi nila tinignan that in the end ay tatanda din sila. So, hindi binigyan ng halaga yung bawat araw. That nakita natin si David na appreciate niya talaga yung bawat araw na binibigay sa kanya ng Diyos. At that in the end ay ang sinasabi ni Apostle Paul, hindi ko alam, sa mga youth, sa mga kabataan, that in the end, ano ba to? Anong tawag sa inyo kung wala kayong pakialam that in the end, mabigyan nyo ng pansin na tatanda din kayo? That they don't have anything to compare life na para bang, teka muna, nakakakita na ako ng ganito, yung lolo ko, yung lola ko, papunta sila doon, that in the end, patapos na ang buhay. They think they are going to live forever. So, sabi ni Apostle Paul, foolish. Ang katotohanan ay kailangan pang sometimes sa buhay natin, yung maramdaman mo na, ay, sakit na ng aking balikat. Ano yan, diyan ka palang matuto at then ma-realize mo na, tumatanda ka na. O kaya ay masakit na ang mga tuhod. So, okay naman yun. Ba't huwag mo nang antayin na sumakit pa yung tuhod mo? Na habang andyan ka sa kalakasan mo, gawan mo ng bawat opportunity. O make that yung moment na yan ng opportunity, ano pang pwede mong gawin for your tomorrow. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Etong sermon na ito ay may kinalaman pa rin to sa There Is More. Sabi ko nga, commitment ko naman to. At I think si Lord, ito talaga siya. Sabi ko nga, si Lord, hindi siya pumapayag na magtatapos na lang yung ating 1 taon na to, itong ating anniversary, itong 1 taon natin, at nandiyan tayo sa There Is More. That in the end, wala din pa tayong nakuha at natutunan. Kaya si Lord humahabol ka. Eto nga, sinasabi niya, ano petsa na? No more time. Dami mo nang narinig sa akin. Kailangan ka nang mag-makeover. I-reposition mo ulit sarili mo, iayos mo ulit yan so that in the end ay, wag nang paulit-ulit na lang yan. That in the end ay, wala naman talagang nangyayari sa mga buhay natin. So, sabi ko nga kanina, ba itong ganitong usapan? Kasi parang
dumating tayo sa punto na parang, wala lang. But in the end, ako naniniwala na nag-speak naman sa inyo si Lord. Sige, palapakan nyo na lang si Lord dyan. Ano pa ba yung gusto kong sabihin dito sa sermon? Alos, paubos na rin yung oras ko, ano? Friends, you are not going to be here forever. O sinasama ko yan, sarili ko dyan. We are not going to be here forever. Promise. Ang dami na akong nakitang mga taong mga kilala. Nag-mention na nga ako kanina sa mga pelikula ng mga tao. Parang, alam mo ba yun, nakilala mo na mga tao na to, but in the end, nasaan na sila ngayon? Nasaan na sila Dolphy? Nasaan na sila Fernando po? Nasaan na, alam mo ba yun, that in the end, nasaan na yung mga presidente na dating mga sobrang nandyan, but that in the end, ito ang ebidensya na natatapos ang buhay. Natatapos ang buhay. Nasaan na si Presidente Fidel Ramos? Wala na, patay na. Nasaan na? Sino pa ba? O kailan lang? O yung presidente, bata pa yun, Noynoy Aquino. Wala na rin, patay na rin. So, ito yun, that in the end, ma-realize natin na ang buhay natatapos. That the end, ma-realize natin na itong sermon, hindi naman to bago, magpapaalala lang to sa atin that you are not going to be here forever. So, eto yung sermon nagsasabi, ano petsa na? Wala nang oras. Last Sunday, nag-preach ako, nagsasabi, run for your purpose. Takbuhin mo na yan. Don't walk, don't crawl. At huwag kang nandun lang sa parang imagination ka na lang, nag-i-imagine ka na lang sa mga bagay-bagay. Ano sabi? Work for it. Work that thing. Trabahuin mo yan, takbuhin mo na yan at bilisan mo. So parang ganun, ano. So, hindi ko alam. Palapakan mo na lang si Lord. Bakit nandito tayo sa ganitong usapan? Because we are too close to the last days. Hindi ko alam. Di mo naman kailangan pang antayin pa si Lord sa second coming. But at in the end, even yung buhay natin, di naman natin hawak kasi. Pwede namang, hindi din naman to nakabase sa tanda mo o sa ano edad ka kasi madami naman din tayong nakakakita tayo na even sa mga bata pa, tapos yung buhay. Bata pa, namatay na. So, sa bawat araw at sa bawat oras, dapat yung sermon, bigyan natin ito ng halaga, bigyan natin ito ng gamit sa buhay natin, gamitin natin ito kasi hindi mo alam kung meron ka pang bukas na dadatnan sa buhay mo. Sige, palapakan mo sa Lord. At ito ay nagpapaalala sa atin na kunti na lang ang panahon. That in the end, payagan mo pa ba na pigilan ka ng mga sitwasyon, pigilan ka ng mga tao o sino man na para pigilan ka sa mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kanina, ito, at least ito, sa mga kritisismo, there are some criticism that in the end, ay hindi mo na kailangan pang sagutin itong mga taong ito. Mag-uubos ka ng oras ng paliwanag sa kanila dahil sa criticize kanila kung bakit ka ganyan, bakit yan ang ginagawa mo. No more time na to explain that to them. Na i-explain pa yan sarili mo because that in the end, ito nagpapaalala na nga sa, wala nang oras para i-explain at wala kang parang, responsibilidad na para i-explain sa kanila yan. At gamitin mo pa yung oras mo na konting oras na lang para ubusin para sa kanila. So, friends, ito yung mga pagkakataon sa malimit na pagkakataon yung mga criticism ng tao. Maraming bulungan that in the end. Binbin ka dyan. Sabi ko nga kanina, nakakatuwa lang, kasi hindi naman to kasama sa sermon ko, but kaninang umaga, naisip ko, meron palang isang illustration na ito, about criticism, that in the end, dito pala madami napahamak. Yung pag narinig mo, sabi nito, that in the end ay nawala na yung sabi ni Lord kasi sabi na nila ang nabigyan mo ng pansin. That in the end, ito yung aral ng illustration. Ako narinig nyo na to old illustration na sabi, mayroong dalawang mag-ama na nakasakay sa asno. Di asno, alam mo naman ang asno, hindi naman yan yung muscle na parang kabayong malaki, maliit na kabayo lang yan. Sinakyan itong dalawang mag-ama. At that time, talaga namang sinasakyan ng asno
But nung sila ay dumaan doon sa kapulungan ng mga tao, natrinig nila yung bulungan ng mga tao. Sabi, grabe naman itong mag-amang ito. Kinawawa yung asno. Pwede naman yung isa lang ang sumakay. Dalawa pa sila. Mga kritisismo eh. Narinig nung tatay. Sabi nung tatay sa anak, anak, patigilin mo si asno. Bababa ako. O di, lakad sila uli. Yung tatay, naglalakad at yung anak, nakasakay doon sa asno. Dumaan na naman sila sa grupo ng mga tao. Sabi ng mga tao, pambihira naman tong anak na ito. Hindi man lang, sana yung tatay na lang ang pinasakay. Siya pa talaga ang nakasakay. So parang, di narinig nung anak, sabi, tay, sakay dito, baba ako. So, wala eh. Dumaan na naman sa kapula ng mga tao. So, nandun pa rin yung criticism hanggang sa dating sa punto na sabi nung mag-ama, lakad na lang tayo, nak. 3. Hayaan mo si Asnong maglakad nang walang sakay. Dumaan na naman sila sa grupo ng mga tao. Sabi, napakawalang kwentang mag-ama. Merong asno, hindi sinakyan. So, wala ka talagang pupuntahan, no? Criticism ng tao. Friends, huwag na yan. Stop that. Wala nang dahilan para sila mag-explain ka pa sa kanila kung bakit mo gawin. Gawin mo, pinagagawa sa ng Diyos. Sige, palapakan mo sa Lord. Alam niyo yung kwento nitong illustration na ito, nag-end up sila na sa sobrang binigyan nila ng oras, ng attention, yung criticism ng mga tao, nag-end up sila na yung asno, sila na ang nagbuhat. Pero mo yun. Ano itsura mo dyan? Sila na nagbuhat sa asno. Wala talaga na. So, eto yun. Friends, there are times criticism kailangan mong wag bigyan ng respond. Wag mo nang pansinin sila. Because no more time for that. Wala na. You got to preserve the time. Ito yun. Kasi ang madami, kaya ka nabinbin dahil sabi ng iba. Maximize the moment and move into your destiny. Puntahan mo. Ito yung sermon. Number 2, make the most of every opportunity. Sabi ni Apostle Paul sa ating binasa, because the days are evil, in verse 16, make the most of every opportunity. Bigyan mo ng halagayan at hayaan mo, focus ka dyan sa bawat opportunity na binigay sa iyo. Wala nang oras para ibinbin mo yan. That in the end, mapapabilang ka dyan, sabi ni Apostle, foolishness. Isang dahilan na dapat malaman ng tao kung bakit marami siyang nasayang oras dahil sa mga decision na mga naging foolishness. Sabi ko nga kanina, mukhang tama naman ako dito sa sinasabi ko. Na kung nalaman lang natin to dati, hindi mo to gagawin eh. Dati nag-ganap ito sa kawalan. Kung titignan mo sarili mo ngayon, nasa na ako ngayon? Ba't parang hindi ako naka-move on? Ba't parang na-stuck ako dito? Ba't wala akong nagawa? Ba't nasayang yung maraming mga panahon na dumating sa buhay ko pero hindi ko binigyan ng halaga? Totoo naman. Na kung alam ko lang na ito ang magiging dulo nitong pagkatapos, I will deal with it so much differently. Sana na iba yung aking pag-iisip noon. Hindi ko ginawa yung mga bagay na that in the end, naintindihan ko na nagkamali ako doon sa mga decision yun. Why I did worry, diba? Why did I let worry doon sa mga things, ng mga panahon, so that in the end, ay halos mag-quit ako sa maraming mga bagay. Na nag-respond ako doon sa mga issues ng buhay
At in the end, hindi naging tulong para sa akin sa bandang huli. So maraming pagsisisi that itong usapan sa ganito na, babalikan mo pa ba yan? Bakit ba ako sumama sa ganitong mga tao? Bakit ba itong mga taong ito ay pinagkatiwala kong buhay ko? Bakit ba nakipag-compromise ako sa mga to? At bakit ko ba marami that in the end, that pinagsisihan mo yung mga bagay kasi hindi mo nagawa. Na ang dami sanang mga opportunities na binigyan mo ng halaga that time, hindi mo siya nagawa. Ito yung usapan ng ganito that in the end, sinasabi sa'yo ng Diyos, anak, meron pa naman pagkakataon. But ang trouble mo ngayon ay konti na lang yung oras mo. Ngayon, nalaman mo, malit na lang yung oras mo. Anong gagawin mo? Babagal-bagal ka pa rin ba dyan? Na matapos mong ma-realize that there were many opportunities sa buhay mo na walang kumatok sa buhay mo that in the end ay na-miss mo ang marami dito. At ngayon may nakakakita ka ng another opportunity na sumisilip-silip sa'yo, palalampasin mo pa ba yan? So siguro kung ikaw wise, hindi ka, yun nga sabi foolishness, yung ganong thinking nitong sabi ni Apostle Paul na hindi nagbibigay ng halaga sa bawat pagkakataon, yung oras sa kanyang buhay. That in the end, andun kang mapupunta na, hindi na ako papayag ngayon ng ganyan. That I will make sure that I will do things right with the time I have left. Di ba dapat ganito yun? Ito yung sermon. Kasi kung hindi, lalabas ka dito ng as is. Pero kung eto, habang nadidinig natin to, pagkatapos andun ka sa desire mo na, Lord, thank you sa paalala mo sa akin that this time, I will do things right, Lord. With the time I have left, meron kong konti dito, Lord. That in the end, andun ka sa hope mo that my latter day will be greater than my former day. Na, yun na nga, oo, parang binbin na ako, iwan na ako, pero I make it sure, matapos ko itong madinig, na meron pa ako magandang future, that my latter day will be greater than my former day. Nandun ka sa ganung klase ng desire. So, mag-iiba ka na ng galawan mo. Mamaya, hindi ko alam na, sabi ko ba kanina na dapat nire-reposition mo na yung sarili mo. Inaayos mo na siya. Nandiyan ka pa ba? Sige, palapakan mo si Lord. Natapos mong na-recognize at na-realize that every day is a gift of God, mag-iba ka na ng iyong pananaw. Na hindi mo na sasayangin ang bawat araw, ng bawat umaga na dumadating sa buhay mo ay parang wala lang. Ma-appreciate mo siya sa umaga pa lang na sinasabi mo sa Lord, Lord, salamat sa bagong umaga na binigay mo sa akin. At hayaan mo, Panginoon, gagamitin ko to na magiging gamit ito, Panginoon. At wag masayang ang bawat oras na dadaan sa bumaghapon, Panginoon. Gagamitin ko ito, Panginoon, upang yung pangarap ko na yung pangarap mo sa buhay ko ay mapangyari. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Kasi alam mo na sa malimit na pagkakataon ay mali ka nung una. You just don't have time kasi alam mo yun kung bakit. Ang malimit ay nang dahil sa foolishness, sabi ni Apostle Paul. And Jesus said, alam natin, may sinasabi si Jesus in John chapter 10 verse 10 that Jesus, Satan is a robber and di ba? Diyan ba yan? And some of the important things the devil tries to rob from us is our time, sabi ko to kanina, and energy. Kukunin niya yung time and energy natin so that buong maghapon ay hindi mo to magamit. Lilipas ang buong maghapon sa'yo ng takpon. At ito yung di mo nakita, ito yung ninakaw niya sa'yo.
At sa umagang ito, sinasabi sa atin ng Diyos, anak, huwag ka nang pumayag dyan. That sa malimit na mga pagkakataon, yun talagang ninanakaw sa iyo ng enemy. Yung time na hindi mo ginagamit sa tama. Ginagamit mo sa mali. Merong time para magdesisyon ng gumawa ng mga tama at itama ang mga mali. At gumawa ng tama sa araw na yan, pero hindi mo ginawa. Oh, trouble. Number 3, sige, straight, tuloy-tuloy na ako. Understand what the Lord's will is. Andun yan sa text natin. Sabi dito, but understand what the will of the Lord is in verse 7. Know what is the will of God. Friends, mahalaga ito. Na sa bawat maghapon, sa bawat araw, dapat nakapaloob yung will ng Diyos dyan, hindi yung will natin. Kasi kung will mo, ang ilalagay mo dyan, itatapon mo yung araw na binigay sa iyo ng Diyos na sayang. Kasi sa lahat ng maghapon, sa lahat ng oras, sa buong maghapon, yung will ng tao, yung will mo, inilagay mo dyan. But here, dito, ini-encourage tayo ni Apostle Paul na sinasabi niya that bigyan natin ng halaga, maintindihan natin what the Lord's will is. Sabi dito sa verse 17, but understand what the will of the Lord is. If you don't know what it is, trouble ito. Time will get away from you. That in the end, sabi ko kanina kasi, kung balikan mo yung mag-apon mo, tapon lahat kasi walang kinalaman ang Diyos. Hindi mo ginamit, nakasama ang Diyos dyan sa plano mo, sa mga oras na binigay sa iyo. Friends, there is no use in having a new life if you are going to live it with an old mind. Reposition your mind. Baguhin mo yung mindsetting mo that in the end, kasi kat anong bago, that in the end, yung ano ba yun? Walang bago. Kung walang bagong pag-iisip, dito kinakausap tayo ng Diyos dito, yung mga prinsipyo ng tao, stop that. Tapon mo na yan. Kung anong prinsipyo na meron ka, that in the end, alam mo na nagbabanggayan sa kalooban ng Diyos. Masasayang ang buhay mo, ang araw na lumilipas, habang hawak-hawak mo yung principle na yan na meron. So dapat yung mindsetting, sabi ko nga last Sunday, dapat yung isip natin, sabi ni Apostle Paul, that ay yung kung ano ang isip ni Jesus. Anong isip ni Jesus? Yun dapat ang ating kaisipan. Andyan ka pa ba? Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Lord, thank you. Usap pa ba ako dito? Patapos na ako, no? Naalala ko yung, sinama ko ng konti yung kwento, yung The Prodigal Son. Kasi, hindi lang naman siya isa eh. They are two. Dalawa sila magkapatid, pareho silang in-erase sa tahanan. And I believe pare-pareho naman equal yung kanilang itinuro ng kanilang magulang. But etong prodigal son, nag-iba ng kanyang pag-iisip. Na gusto niyang maging independent. Gusto niyang mabuhay na wala ang kanyang tatay. Oh, sige, go. But at in the end, anong nangyari dito kaya nga prodigal son? Oh, hungkak ang buhay. Ayaw niyang pakialaman siya ng tatay niya. At gusto niya maging free sa lahat ng kanyang mga gagawin. Oh, gawin mo. But and then, sabi, nag-end up, andun, kumakain na ng pagbaboy. So, ito yun. So that in the end, ay makikita natin na kapag hindi natin binigyan ng halaga ang salita ng Diyos sa buhay natin, magtatapos tayo ng trouble. So ito yung dahilan kung bakit sinasabi ni Apostle Paul na alamin mo kung anong pag-iisip ng Diyos. Anong plano niya sa buhay mo? Oh God, hallelujah. Thank you, Lord. Friends, we are running out of time. Hindi na ako magpaligoy-ligoy dito. Wala na rin akong oras. What are you gonna do? Ito yung mahalagang tanong eh. With the time you have left, alam mo yan, habang napapakinggan mo ako, alam mo yan, sa isang banda may sinasabi sa iyo ang Diyos, anak, ang dami mong inubos na oras mo. Na natapon.
madami na ako mga salitaan sa iyo nung mga una pa lang, na sinasabi ko sa iyo nung una pa lang, anak, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Desisyonan mo to, baguhin mo tong mindsetting mo dito, itong principle mo, itong philosophy mo, baguhin mo mga bagay na yan. Kunin mo yung pag-iisip ko, ba't bininbin mo ito? Ngayon, matapos mo itong nadinig at ito, sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, kunti na lang ang oras mo. Ano pa bang gagawin mo dyan ngayon? Anong plano mo dyan? What are you gonna do with the time you have left? At hindi na yan, kulang na yan, hindi na yan sapat. Na kapag lalamya-lamya ka pa dyan at ibubukas mo pa yan, sabi mo, next time na lang, next week na lang, sa susunod na lang, wala nang ganyan. Na kung hindi tayo natin i-reposition yung ating mga sarili, matapos nating madinig itong sermon na ito, ako pwede kong sabihin that you can miss the best time na pwede sanang na-experience mo sa buhay mo. At pwede na sinasabi sa ng Diyos, in this season, meron pa tayong there is more, humahabol pa si Lord sa atin ng 3 months pa, more or less. Na gusto ko ma-experience mo yung sinasabi ni Apostle Paul, ni David, rather, that this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. That in the end. Yun ang gustong-gusto ng Diyos na ma-experience natin pagkatapos. Hindi yung nandun ka sa, ano ba itong buhay na ito? 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 Oh, sabi ni Lord, stop that. Gusto kita makita that in the end, na-appreciate mo yung mga araw na binibigay ko sa iyo. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Thank you, Lord. Hallelujah. Friends, we have got to change the way we think. At dito naman tayo mapupunta eh. Kasi anong ganda nitong sermon na ito, o ma-appreciate mo man itong sermon mo na ito, sermon kong ito, but wala kang plano, wala kang gagawin, tapon lang ito. Sasayangin mo na naman tong another opportunity na binibigay sa atin ng Diyos, na gusto niya na mabago ang magiging dulo o magiging bunga ng mga bagay sa buhay natin. We have got to change the way we function. Paano ka ba gumagalaw sa paraan mo, sa sistema mo, anong sistema meron ka, alam mo that in the end ay bangkarote yan. Bangkarote yan, wala yang pinupuntahan. Wala yang magandang dulo na kailangan mo na yan baguhin. We have got to change the way we deal issues. Malimit ay para bang puro na lang yung knowledge, yung puro na lang parang hindi ko alam ano yung alam mong tama pero hindi mo na tinitingnan anong tama ng iba. Anong purpose ng gusto ng Diyos? Bakit gusto niyang i-reposition natin yung ating mga pag-iisip dito? Ano yung kanyang dahilan? Dahil ang madami ay na-stuck na dyan. Oh, trouble. Stuck ka na dyan. No more time. Stuck ka na dyan. Madami ay na-stuck na between the lines of limited thinking. Yung parang ando ka na lang sa ganong klase, ikaw na lang talaga. Wala nang tama. Yung principle mo na lang talagang nasusunod. Hindi mo natitignan. Ano ba ang sinasabi ng Diyos dito? Yung limited idea, limited thinking, limited philosophies. Ang totoo, binigyan naman tayo ng pagkakataon ng Diyos na bigyan ng, unli naman yung ideas eh. That in the end, mahanap natin kung ano tama. Ganda nung inawit natin kanina, patapos na ako. Friends, you walk into a situation where ano ba pwede? We have been locked up.
Alisan natin. Umalis na tayo dyan. Nakalak ka dyan at hindi ka makagagalaw dyan. Tama yung inawit natin kanina. That in the end, pwede mo yan i-declare sa sarili mo that He is the power. Jesus is the power. He is the light. He is the life. That in the end, pwede mo declare sa sarili mo that let there be light in my life. Because my God, He is the light. Yun eh. Pwede mo siyang gamitin as an opportunity para makaalis ka dyan sa dilim ng buhay. Let there be healing. Sabi kanina that He is the healer. Let there be power because He is the power. Let there be light. Siya ang liwanag ng buhay. That in the end, pwede mong i-declare that, God, let there be change in my family. Hindi ko alam ano kalagayan ng pamilya mo, in trouble ba yan, whatsoever, that in the end, pwede naman mabago yan. In the city, tayo as a church, ito yung burden natin that God use us, Lord, as a church for this city. Hindi naman tayo nandito para sa mga sarili natin. Malaki pa yung mandato natin. Pinagsama-sama tayo ng Diyos that in the end, gagamitin tayo ng Diyos sa mga calling na meron tayo for this city. Kaya that in the end, eto, sinasabi ng Diyos, ano petsa na? Enlist ka na sa calling na meron ka. Takbuhin mo na yung calling na yan at sabihin mo, mag-i-in ako dyan. At gusto kong maging makasama at mag-contribute sa panawagan ng simbahang ito for this city. That in the end, hindi lang naman to para sa city. Hindi mo alam, isang araw, mag-spread itong church na ito for the country. Hindi ko alam. But ang tanong ay, may oras pa ba? May oras ka pa ba para dyan? O baka, eto yung sinasabi ng Diyos na, pwede pa. Parang yung pakiramdam na naiwan ako sa eroplano, yung pagbaba mo ng building, talagang harurot. Hanap ka ng taxi, magbibilis ka kasi maiiwanan ka na. May kausap ako dito. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Oh God. Ang problema ay hindi natin binigay yung best fight natin. Siguro, ito pa yung trouble ngayon na naintindihan mo na that nandito ka na sa ganitong situation that no more time, but hindi mo pa rin ba ibibigay yung best fight mo dito? But at in the end, best fight mo to win, mapanalunan mo man lang, at least, after this, sa maraming situation na nangyari sa kaganapan, sa buhay mo halos lalaging talo. For this time, binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos that in the end, sinasabi niya, fight. Bigay mo na yung best mo that in the end, for you to win. Mananalo ka sa sitwasyon na meron ka ngayon dyan. Di ko alam kung ano yan. Ganda, no? Sige, palapakan mo si Lord. Ano sinasabi pa ng Diyos? Nak, stand still. Stand still. You have to have the courage to live with that pressure. Hindi ko alam, yung pressure na yan. Or criticism. Sabi ko nga kanina, palimutan mo sila. Hindi sila ang leading. Bayaan mo sila magsalita whatsoever. Basta alam mo, nilalatayan mo ang will ng Diyos sa buhay mo. Ganda, no? Sige, palapakan mo si Lord. Friends, you have to be top on that. Dapat nandun ka lagi sa itaas. Hindi sila ang leading. Dahil alam mo kung ano ang gusto ng Diyos para sa'yo. Ganda, no? Ba't mo ipagkakatiwala yung buhay mo sa mga to? That hindi, wala namang gagawin na kundi criticize ka lang yan. O trouble. Dahil ang totoo, sabi ko nga kanina, kung gusto mo ng another level, at gusto mong marating yung another level ng buhay mo, new levels bring new devil. Ang totoo, kapag nandiyan ka na sa moment mo that dinadala ka na ng Diyos sa another level mo, expected na yun
na nandyan, more devil na dumadating. But you have to be tough on that. Dapat nandun ka sa itaas, carry mo yung fight, at handle mo yung laban. Control mo yung mga bagay-bagay so that in the end, hindi mo makita yung sarili mo, ikaw na ang bit-bit nila. At ang trouble ngayon, kapag bit-bit ka nila, dinadala ka na nila dun sa kawalan. Trouble. So no more time. At ang totoo, yun ang naganap sa marami sa atin kung bakit nabinbin tayo. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Tapos na ako. Hindi ka na, Pastor Micah. Ang gusto ng Diyos sa umagang ito, sa pamamagitan ng sermon na ito, at kung bakit nadinig mo ito, hindi ito. Ganito naman tayo dito. This is not for judgment or whatsoever. Itong sermon na ito, ang purpose nito, that in the end, ang gusto ng Diyos ay may mangyayaring magandang dapat sa buhay natin. May tulong maganda. Ito yung sermon. That in the end, gustong-gusto ng Diyos na sinasabi niya, anak, gustong-gusto kitang makitang maging maayos ka. Maging maayos na yung family mo, maayos yung mga anak mo, maayos yung ministry mo, yung relationship mo sa akin. Basta, oo, may mga burden dyan, may mga devil dyan, but at in the end, ang gusto ko, magtatagumpay ka dyan pagkatapos. Ganda, no? That in the end ay, ano sinasabi ng Diyos? Huwag mo nang palampasin ang bawat araw na dadaan sa buhay mo. Take it and use it. That in the end for the better. Sa ikagaganda pa, at kakaayos. Yung wala ka nang iniisip, kundi, Lord, tulungan mo ako na paano ko pa ba maayos ang buhay? Paano ko pa ba igaganda ang buhay na meron ako? Paano ko pa ba maitutuwid yung mga kamalian ko? Ganda, no? Na sa bawat araw na dumadaan sa buhay ko, gagamitin ko ito, Panginoon, for better. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? That in the end ay nagagamit mo yung araw tungo sa in another season ng buhay. Ganda lang, Lord. Ang sinasabi ng Bible sa atin that in the end, hindi pa yan, meron pang mas better dyan sa kinalalagyan mo ngayon. Kaya huwag mo yang masyadong parang ang akala mo, panalo ka na dyan. You have not had yet, or you have not had your greatest day yet. Papunta ka pa lang dyan. Kaya ito sinasabi ng sermon na to, anak, latayan mo to. Kasi wala ka pa doon. Gustong-gusto ng Diyos na marating mo yun. Daanan mo tong nadidinig mo ngayon, gawin mo to kasi you have not had your greatest day yet. At gustong-gusto ko tong makita mo to, pagkising mo, isang araw sa buhay mo. Sige, palapakan mo sa Lord. Ganda, no? Sa ganitong pag-uusap at itong atmosphere na ito, ako naniniwala na hindi to aksidente. Na nandito ka ngayong umagang ito, sa iyo talaga to. Baka meron kang habang napapakinggan mo to, iba yung nasa isip mo, sinasabi mo na, para sa kanya to, para kay ganito to. Hindi, no, hindi to, kalimutan mo sila. Kung nandito yung taong yan, hayaan mo na siya ang kumuha niyan, pero gusto kong sabihin sa iyo na itong sermon ito ay para sa iyo. Ikaw ang kinakausap ng Diyos dito. Na sinasabi niya, nakunin mo na to because the time is right. The stage is set. The conditions are in order. That in the end, bigyan mo to ng alaga kasi meron akong gustong gawing maganda sa buhay mo pagkatapos dito. Sige, palapakan mo si Lord. Halika na. Can we stand up? Can you worship the Lord today? Hallelujah. Na bago ko ibigay kay Pastor Micah, gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin na nandito that now is the time to get right with God. Tama na. Hayaan mo na iayos mo na yung sarili mo sa Panginoon ngayong umagang ito. Iayos mo na. Makipag-reconcile ka na sa Kanya.
Kung kailangan ka humingi ng sorry sa Kanya, humingi ka ng sorry sa Kanya. Sa malimit na binaliwala mo yung mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay mo. Sa bawat opportunity na binigay niya sa iyo pero hindi mo binigyan ng halaga, pinalipas mo ang maraming panahon. At gusto kong ulitin that now is the time to get right with Him. Ito yung gusto ng Diyos na pwede mong gawin ngayong umaga habang wino-worship mo siya. Sige. Hallelujah. Say sorry to your God this morning. At hayaan mo na katulad ni Apostle Paul na nandun yung Lord. Anong kalooban mo, Lord? Sige. Simula sa araw na ito, Panginoon, bit mo na ito ng halaga, Panginoon, sa buhay ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. From the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, one more time, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, from your hearts, we sing to the Lord, hallelujah. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah, Lord, we sing. Your name is power, your name is healing, your name is life. Hallelujah, Lord, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, one more time, Jesus, your name is power. Yes, Lord, is healing. Your name is life. Hallelujah, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na Lord, nagpaalala sa amin, Panginoon. Gumising sa amin sa katotohanan, Panginoon, na God, yes, Lord, we're running out of time, Panginoon. At God, sige, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na God, tayuan, Panginoon, lakaran namin, Panginoon, God, yung prinsipyo mo, O Diyos, yung mga bagay, Panginoon, na Lord, tuwid sa harapan mo, O Diyos. God, yes, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan para dito, Panginoon. Lord, tumayo, Panginoon, na Lord, nandun sa katuwiran mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa mga anak mo, Panginoon, Lord God. Sige, Lord, hayaan mo, Panginoon, na Lord, hindi lang ito maging salita sa amin, Panginoon, kundi maging buhay ito, Panginoon, sa bawat anak mo. Salamat, Panginoon, God, sa ilamang kapurihan, sa ilamang pasalamat, O Diyos. We love you. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon.